So what's up mga kumagayin, back ang inyong online judge. Wala ba kundi Judge Jinan. Okay guys, bracket B na tayo. So baka nagtataka kayo, no, kasi bakit nasa bracket B na tayo. Isang battle pa lang sa bracket A yung nare-review natin, yung Acer versus Fukuda, no. So sa mga nag-aantay or sa mga nag-aabang ng Surhenyo versus Batas, in-explain ko na to doon sa video sa Acer versus Fukuda. So yun, pwede nyo panoorin, pero alam ko di nyo papanoorin yon, pero kaya sasabihin ko na nag-corrupt po yung video ng Surhenyo tsaka Batas. So hindi ko na muna siya inulit kasi nasa kalagitnaan ako ng battle. Round 2 na ako ni Sur nung nag-corrupt yung video. So change of plan after ng Spade versus Moth, saka natin babalikan yung Surhenyo versus Batas. Okay? So yun lang. Di ko na i-explain ng mahaba, basta yun yung pinaka-story. So ngayon, bracket bin na tayo. Alam ko maraming nag-aabang ng Apex Sayad, no? Ang dami nagre-request nito, boss, pa-review naman ng Apex Sayad. So parang early 2023 pa lang may nagre-request na neto, pero gaya nga nasabi ko sa inyo, kailangan natin mag-stick sa natin, sa takbo ng channel natin na per tournament yung natin, review natin, no. So kaya hindi ko to masingit nung mga request niyo to mga request niyo na Apex versus. Ang dami yung request na nasa tournament, no. Lahat ng request niyo na nasa tournament, dinidisregard ko yon kasi iisa-isahin ko talaga yon in the future. So ito, gaya nito, Apex versus Sayad. If ni-review ko na to before, edi hindi ko to masasama dito, 'di ba? So ang pangit nun, kaya gusto kong iisang tournament talaga sabay-sabay yun. 15 days lang naman yun kasi 15 battles sa isang tournament So 15 days, no? So ayun, Apex versus Sayad, alam ko marami nag-aabang neto sa review ko. So ito na, para sa inyo to. So wag natin patagalin to. Let's go. Una si Sayad. Una banat, Sayad, pakinggan natin, Sony. Check. Sobrang galing nito sa jokes. Marami na siyang napasaya o higit na doon. Samantalang ako, pag nagjo-joke, ako lang natatawa, pilit pa yon. Kung magaling lang sana ako magpatawa, papasok ako ng artifice. Yun ang aking mithi. At nasa uprising ka malamang kung naging lyrical ka lang, kaso hindi. Kaya hindi ba ako para makaabante sa katunggali na ganitong klase kung mananatiling madilim, hasik lagim, alang-alang sa balanse, kung dahil dito madadali, di naman ako ganito kahapit. May konting may konting sundot yun, na kung magaling lang ako magpatawa, malamang nasa artifice ako. Kung magaling ka lang, kung lyrical ka lang, nasa uprising ka. So simple pero may suntok yun, may patama yun sa grupo ni Apex, na parang ang punto is makakapasok lang sa artifice kapag nakakatawa ka or hindi ka lyrical or mababaw ka, parang ganun, no? So ayos yun. Batid ko naman kaso hindi. Kung magaling lang sana ako magpatawa, papasok ako ng artifice. Yun ang aking mithi. At nasa uprising ka malamang kung naging lyrical ka lang, kaso hindi. May pagkaano Kaya hindi ba ako para makabante sa katunggali na ganitong klase kung mananatiling madilim, hasik lagim, alang-alang sa balanse, kung dahil dito madadali, di naman ako ganito kahapit. Batid ko naman na sa larangan mas pabor ang kapalaran sa mga rapper na yagit. Oo, kaya nung linahit ko sa pagkamahirap si Apok, sobrang kwela, yung tawa ko nagpatong-patong. Nang lahit sa pagkamahirap tong batang Valenzuela na lumaki sa barong-barong. Pag mayaman ka ba na mula sa hirap, yung mga naiwan sa pagkamahirap, pwede mo nang habang kutyain. Kung ano pa man ang iyong sagot, alam kong alam mo sa sarili mo, indot na nagmula ka nga sa hirap at mahirap ka pa rin. Pero di halata kasi magarambis, mukha na malinis. Kung nagtataka kayo, si Makatang Hibang ganun kabait na pag lumaan niyang damit, ito taga-salo. Napapaligiran ka ng mga mabuting tao, pero bakit napaka-desperado pa rin ang mga galawan mo sa buhay? Ang malungkot na parte ng kwento, meron kang tunay na kaibigan, pero yung tunay mong kaibigan, walang kaibigan na tunay. Ooh. Paano first priority rap career kahit wala namang ganon sa ilusyon ay naging preso? Handa siya laging bumiyak ng samahan basta malapagan ang tamang presyo. Kilala niyo si Mata? Tropang dikit niya si Mata, yung sugar daddy ng pinanata niyang modelo. Basta makaani ng palakpakan kahit may masasagasaan siyang kaibigan ay hindi siya pumipreno.
Tas nooy agit na bata, tapos pagiging peke na makata sa kanta niyang peke, pagka-peke sa iba ay binabaling. Di naman ako para... Kanta ni Apex yung peke. Di ko alam, alam ko sila yon ni Abra. Ano sila doon? Magkasama sila doon sa kanta na yun. Hindi siya pumipreno. Tas nooy agit na bata, tapos pagiging peke na makata sa kanta niyang peke, pagka-peke sa iba ay binabaling. Di naman ako para masurpresa pagkat bihira may delikadesa sa mga rapper na nagpapaka-rapper para merong maisaing. Kung tunog ko pang sabok, sayo pang jeepney na patok, arangkada, bumibenta, basta sumisigsag, bumabanking. At usapang lirikalan, hindi ka leon na pangwaratan, isa kang leon na pang sirko, sumisirko, tumatambling. Kaya ewan ko kung bakit tumapat sa akin tong pipitsugin na kampon. Yung pangalan mo, pangalan lang at mananatili na lang doon. Ngayong taon, kalimutan mo na yung ambisyon mo na maging kampyon pagkat ang ilalatag ko bagyo para sa mga kontento sa ambon. So yun, in-expose lang talaga ni Syed yung pinaka-style niya sa round 1. Ayun lang yung pinaka nakita ko, no, na yung ang pinaka naintindihan ko is yung pinaka punto lang na lyrical ako, no? Lyrical ako, tapos deliver lang niya talaga yung writtens niya na kung ano si Syed, no? Kung ano yung napapanood natin na Syed na yun nga, technical, lyrical, malawak, malalim, ayun lang talaga yung nakita natin, no? Tapos yun, tignan natin kung paano maibabalik ni Apex yung mga ganun. Pero paano sisirain ni Apex yung ganung style, no? Tignan natin 'yan. Pero round 1 ni Syed, I'll take yun lang pinaka masasabi ko sa round 1 ni Syed, yung pagkakaroon niya ng malawak na mga references, mga yung pagiging lyrical niya, yun lang talaga yun. So wala na akong ibang idadagdag na sasabihin doon. Yun. As a whole na lang 'yun. Effectivity ng lines, medyo nakulangan ako, no, kasi sa mga ganitong style na pagiging lyrical or pagiging technical, may mga reference talaga na sobrang lawak na hindi natin ako personally hindi ko kayang maintindihan or kayang ma-explain sa inyo yung mga ganun. So ayun, tignan natin yung baliktad ni Apex dito. Manalo, matalo, Cavaliers to, syempre all in. Pero ayoko magpatalo kasi yung mananalo may libreng halik kay Angel Oxin. Sa sistema ng bracketing, wala akong masabi. Si Syed lang, kulang pa yan. Tingnan nyo, kulang-kulang pa nga eh. Kaming dalawa pinagharap, tangina ano nangyari? Syed ako, mortal mo kaaway, ako si Suave. Grabe! Hardcore daw siya. Pero ang paboritong kanta, All My Life. Tapos ang sound trip sa gabi, Paul Van Dyke. Ikaw, hampasin kaya kita ng 4x5, ha? Ako yung baryad na Joker type. Mahilig ka magbato. Poltergeist, ang paborito niya kulay. Color white, ang paborito niya salita. Overnight, isa kang WWW wannabe Walter White na nalobat, nakatulog, sumemplang sa motorbike, bali yung braso, talsik yung Jordan 5, basag pa yung water pipe. Tangina mo. Multis, no? Wala akong masasabi sa mga multis na na iniispit ni Apex talaga. Motor pa more! Ayos yan! Kakaganyan, muntikang ma-righteous one. Tingnan nyo, nagsisimula pa lang ako, kabado na to. Pag kinatok ka ng tukhang, hindi mo maririnig kasi yung bahay nyo gawa sa bato. Ano, nag-e-enjoy ka ba o hindi? Pag ako nang-enjoy, matindi. Ikaw si Jun Sabaytong pag nakasimangot, empoy pag nakangiti. Musta, empoy? Musta, empoy? Ang boring nung laban nyo ni Omar Baliw, a.k.a. Moy Moy Palaboy. Mas nakakalibang pang panoorin yung mga unggoy sa punong kahoy. Di ko kasi masikmura dahil ko pa lumunok na kiamoy. Supot ka pa, boy, kaya wag ka masyadong pamoso. Alam mo kung gaano ka kabobo, nag-choke na nga yung kalaban mo ng 2 beses, nakakuha pa ng 2 boto. At oo, sa kanya bumibili ng bato si Jobert.
Wala nag-iimbita sa'yo sa concert. Pag si Sayad na lumalaban, yung expectation ng mga tao, lowered. Eh paano? Nasasanay itong mga abusado, kinukonsinti mo kasi, Enigma. Si Sayad nag-joke na naman, nakakabuisit na balita. Kaya sa susunod, Arik, huwag mo na isiksik yung mga mahina, huwag mo na ipilit kasi malina. Di porket special child to si Sayad na may special treatment na sa liga. Pucha. Ang palayaw mo, Barry, di ba? Hoy, Barry, kung babanat ka na malalim, gusto ko malaman. Pero kung boring na nga, wala pang kwenta, Barry, manokso ka na lang. Nabali si Omar Baliw kasi tinanggalan mo ng W. Feeling mo, Diyos ka na niyan? Pues, Barry, bibigyan kita ngayon ng L para pumutok ka naman, Joker na pumapalagbasag yung mga... Ganda nun. Ganda ng paggamit ni Apex dun sa linya ni Saya dun sa laban niya kay Omar na Omar Bali. No, tapos nirebatan ni Apex yun ng bibigyan kita ng L, Barry, para pumutok ka naman. So, doon pa lang, tapos na yung laban. W, feeling mo, Diyos ka na niyan? Pues, Barry, bibigyan kita ngayon ng L para pumutok ka naman, Joker na pumapalagbasag yung mga bully. Malayo-layo na yung narating ko, parang yung pirata na si Luffy sa tinagal-tagal. Bumenta, masa ang aking suki. Ikaw, sayad ka ng sayad, hindi ka naman pumutok, para kang basa na watusi. May sayad ka lang, wala ka pre. Ako malakas ang katok, parang natatae. Tapos may tao sa banyo na walang pake kasi nagbabate. Bakit ko ito tatalunin, madali lang maintindihan. Yung may mga schizophrenia nga nila, pasok ko, kaya anong silbi niyan? At para sa mga bobong fans mo na madalas kang pinagbibigyan, nagpapanggap lang to na may sayat si Juan Tamad pinanindigan. Ang lakas? Ano, i-judge pa ba natin yun? Kitang-kita na yun. Umpisa pa lang, yung mga multis pa lang ni Apex, doon pa lang, lumamang na si Apex doon. Tapos nagbitaw pa siya ng mga direkta na linya against Sayad. Tapos yung rebat ni Apex doon sa linya ni Sayad against Omar Bali. 'Di ba? Yung Omar Bali, ginawa niya. Omar Baliw, ginawa niya Omar Bali, tapos bibigyan kita ng L para pumutok ka naman. Doon pa lang 'di ba? Doon pa lang tapos na yung laban. So para sa akin, iwan na iwan si Sayad, no? Sa punches yung yung i-count natin dito sa punches or punchline, no? So nililinaw ko lang. So punches, punchline, haymakers, lamang si Apex doon sa delivery, sa stage presence, Apex talaga yon. So sinasabi ko yun sa inyo, no? Si Apex isa yan sa mga paborito kong battle MC, pero hindi ko naman siya i-vote dito dahil paborito ko siya. Ano pa rin, syempre ayoko pa rin magkaroon ng bias. Lagi ko sinasabi sa inyo, ayoko ng bias dito sa channel natin. Kung paano natin narinig, paano natin na-absorb, paano natin naintindihan yung mga bara, yun talaga yung sasabihin natin, no? Yun, Sayad sa round 1, lyrical, malalim, pagkakaroon ng technicalities. Yun talaga yung naging story ng round 1 ni Sayad. Pero yung round 1 kasi ni Apex, wala eh. Grabe yung style, no? Style clash siya, pero yung ginawang style ni Apex, binasag niya kung ano yung ginawa ni Sayad sa round 1. So for me, Apex yon, 10-7. Malayo yun para sa akin. Round 2. Hello, Banat! Pahinga natin! Palabiro ka nga talaga! Saan ka ba naglalagi? Kung akala mo madadaan mo ako sa biro, doon ka nagkamali. Total mo ang ikaw yung tumatawa na lang kapag nasasawi. Parang ang sarap puratin ang mukha mo, tapos ako na rin magtatahi, minalas lang. Natapat sa tagabanat tong batang pabanatin. Dapat bang lumaban ka, sige laban pa at lalo ka lamang sasamain. Laban pa, lalo ka lamang sasamain. Di mo lang kaya sikmurain. Sarap mo sikmuraan. Sawa ka na sa pagkabatuan. Pasensya na, walang ayawan. Bagamat ako isang daan palabas, ay dyan ka lamang sa loob. At baka dumami pa yung lahi nitong anak ng puta na baog. Total pagaling ng pagaling. E di ayaang malamog. Nagpupumiling weapon export kasi Logan katunog. Lumalabas pa rin komedya pag ikay nagpapakabarako. Mapanglait ng jowa to, di ba yun yung sinabi mong eksakto? Yan din ba yung dati mong libangan na ginawa mo ng trabaho? Lumabas pagkamaldita, nagpahuli ka sa akto, pero
Kinalamares niya yung Kraken, astang Titan tong hipster. Pwes karap mo si Ultraman, original na Titan shifter. Agwat natin sa edad, sa kalidad, di ba nagmatter? Sa okat-okat, kalamulat, ako sa Regal Shocker. Kaya kung magugulatin ka sa kulog, kumukulog pag ako'y nagugulat. Magsalita ka pa na buog, yung kulot na utak mo mauunat. Alamat ka ba ng barataong selda tatakalan at patawad? Kung sa palagay mo yung usay mo, hindi na matatawaran. Paano nung sinamba mo yung araw, yun ay galaw ng napilitan. Kapuna-puna sa music video na ayaw niyang mainitan. Nakakap, naka-shades, natatakot ka ba baka mabulag ka? Inahari mo yung araw pero umiilag ka sa sinag niya. Ganon ka kasupot. Kaya ewan ko kung bakit ganyan ka umasta. Kaya binabarubal ka ng todo nila mga bagong salta at ang makalaya sa sistema na to'y wag mo nang hangarin. Kasi nauna nga lang nga sa akin, pero nandyan ka pa rin. Ay, pangalawa ba natin? Okay, so yung atake ni Sayad para sa akin same doon sa round 2 plus nagkaroon pa siya ng konting choke, no? Imposible hindi niya nakita yung choke na yun, medyo nawala siya doon. Medyo nag-pause siya doon ng around 2 to 3 seconds. Hindi naman ganoon katagal, nakapasok naman agad si Sayad sa linya niya. So para sa akin yung approach niya sa round 1 and 2 same, kaso nga lang mas naging mababa yung ano neto, level neto kasi nagkaroon siya ng stutter or sabihin natin nagkaroon siya ng pause. Pero ayan lang, wala naman problema sa akin yon kahit i-disregard ko yung choke na yon. Para sa akin yung 1 and 2 ni Sayad same pa rin yun. Looking ako kasi sa ano sa effective lines, looking ako sa haymakers talaga, no? Napanood na natin si Sayad before dun sa laban niya kay Tueng, 'di ba? Sobrang lakas noon. So ganun yung hinahanap ko na Sayad eh. Pero 'yun, medyo hindi nagiging ganun yung yung ina-expect nating Sayad is hindi natin napapanood sa battle na to. So 'yun. Puta, lupit na mga bars na dala. Sa panlaba. Yan ang mga bara ng tanga. Chorus na lang kulang, kanta na. Ganyan siya. Masyado serious pagpalo. Pero yung estilo pang kano, sa madaling salita, invictus na bano. Malalim daw. Pero pag inusisa mo yung verso, ang corny nung laman. Pag nagrarap ka, dapat talaga ino-off yung beat. Kasi off-beat ka naman. Pero maiba ako. Salamat sa pagdalo. Nilabas na nga pala yung album ng Ilustrado, ang ganda ho. Kaso nung nilabas yung album ko, naliit yung mga kanta nyo. Hindi ako kagaya mo. Pabaya. Inaayos ko ng gusto mga plano. Hindi malayo na mawala to. Gusto nyo mag-push. Tahan pa tayo, sobrang kabado. Ni Raplisano, kala mo na tus. Na mga kabo, hindi ikaw ang il. Ng Ilustrado, ikaw yung naglagay ng luz sa Ilustrado. Kahit magpakitang giles to, imposibleng maliit lang yung tampak. Putang inang yan. Parang ayoko na i-judge yung rounds ni Nate. Parang gusto ko na lang panoorin eh. Solid men, solid. Yung il sa Ilustrado, ikaw yung nagbigay ng luz sa Ilustrado. Tang inang lupit nun. Puputulan kita ng Ilustrado, ikaw yung naglagay ng luz sa na mawala to, gusto nyo mag-push. Tahan pa tayo, sobrang kabado. Ni Raplisano, kala mo na tus. Na mga kabo, hindi ikaw ang il. Ng Ilustrado, ikaw yung naglagay ng luz sa Ilustrado. Galing, kahit ina. magpakitang giles to, imposibleng maliit lang yung tambak. Puputulan kita ng kamay, wag mo nang pilitin dumakdak. Di ba tayo ni Apok ay nanggaling sa iisang pangkat? Ibig sabihin, meron na naman akong uprising na ibabagsak. Woohoo! Fuck. Wala na. Meron pa ba? Tapos na tol. Apex na yung round 2. Uprising, no offense. Pero condolence. Pag sinimulan ko na to ko... Uprising, no offense. Pero condolence. Pag sinimulan ko na tong combohin, malalaman mo na ang pinakamalupit na sandata sa battle rap ay common sense. Sana yung panganay mo na anak, poluhin. Pag gangsta-gangsta pero influensya, boys to men. Tingin ko sa... Boys to men, tingin mo sa isa buhay tournament, tingin ko sa isa buhay, ito all you can. Representante daw siya ng hinaharap, yung electric fan mo nga paki-off. Hinaharap, taga-tiris ka lang ng tigyawat ni Enigma sa likod.
Paano to naging magaling kung yung mga bara walang dating at madaling tumbasan? Buka, higa, sara. Tangina no 2015 pa yan, ibahin mo naman. Di ka mamamatay tao porket mahilig ka magpasok sa kabaong. Baka nakakalimutan mo, imbalsamador lang ang gumagawa nun. Pero kung ako yung imbalsamador at ikaw yung ilalagay ko sa kabaong, di kita ilalagay sa loob, doon ka lang sa labas nakapatong, tas sahayaan kita langawin doon maghapon. Laman ang ulo mo, nabulok at nakulong. Kaya ka naglalagay ng tao sa kahon kasi nalulungkot yung utak mo doon. Ito yung masakit na malasakit, gusto kita mamulat nga. Kasi ang kupad mo nga, pagdating sa pagsulat, di ko lang ginamitan ng utak, bes, pinusuan ko pa. Pero bagay ka nga talaga sa underground total, lubog ka na. Kaya ipapasok na lang kita sa kabaong, tapos bukas, utot, sara! Wala tol, doon pa lang sa linya ni Apex na hindi ikaw yung hindi ikaw nagbigay ng ill sa ilustrado, ikaw yung nagbigay ng loose sa ilustrado. Para sa akin enough na yon para matalo niya or mabutasan niya talaga or ma-disregard niya yung pinakita ni Sayad sa round 2. Tangina na sobra yung ginagawa ni Apex dito para sa akin. Kumbaga di siya nagtipid, no? Pinakita ni Apex na ba't ako magtitipid, puta Sayad to. So para sa akin nirespeto niya pa rin si Sayad, no? So ayun, pero sa battle na to I'll give it 10 pa rin kay Apex. Sobrang solid nun, sobrang siksik nun, sobrang pulido nun. 10-7 pa rin yun. So sabi ko nga round 1 and 2 ni Sayad same, plus nagkaroon pa siya ng starter dun sa round 2. So yun, 20-14 rounds 1 and 2 Apex. Round 3 simulan natin to sa tanong, may respeto ba sa'yo? O mukhang kontento ka na dyan sa kasikatang natamo? Kasi kung napuna mo sa mga hirit mo, maraming ang naghagikikan, pero merong ilang tahimik lang nakikinig ng masinsinan. Paano anumang oras bigla na lang mamimilipit? Yung di mo na dapat pagpilitan ay bakit mo pinipilit? May screwdriver na sa ulo mo, kaya yung ulo mo mainit. Yung mga tornilyo dyan, kanina ko pa pangaliwa na pinipihit. Hanggang sa yung hangin na naipon sumingaw, makikita mo ang mundo dito sa aking pananaw at maging ako ikaw ang maaaring hangarin. Dahil lang sa alam ko na, hindi mo kakayanin, higit pa sa kamatayan, di ka na makakabalik. Hanggang sa kamatayan, maging lubos pagkasabik, at parusang kamatayan, bigte, pati warik. Lulutang ka habang leeg mo ay nakakadena sa sahig. At mararanasan mong lumipad bago ka mabaon sa lupa. Karangalan na bihira lang ang nakakakuha. Sunod na aganapan, sino bang makakahula? Pero bago ang lahat, ganon ka nakaluma. Nagabol ka ng pabuya pero parusa ang inabot sa mga linyang umuusok. Palo sa bawat hagod, mamamahinga ka bago ka pa mapagod. Paano ikaw yung natukanong tinangga mo na umayod? Tinanghali ka masyado, resulta sa limuot, nakalabas na ang alauna. Yung kalat pakipulot, magandang panaginip, humantong sa bangungot, suporta pakihugot, takpan na to ng kumot. Kasi naniwala ka masyado sa iyong mga kadamo na mahihigitan mo ko dyan sa piyesang dala mo. Sige, sa kabila ng palakpakan at kasikatang natamo, tatapusin ko to sa tanong na may respeto ba sa'yo? So round 3 ni Sayad para sa akin. Ayun, nakita natin yung mga starters niya. Although hindi naman ganoon ka dami or hindi naman ganoon kalala yung starter niya, pero tournament to, kailangan pa rin natin masilip yon. So ayun, approach, content para sa akin same. So all 3 rounds naging consistent si Sayad. Hindi, para sa akin hindi nagtry si Sayad na mahigitan niya yung bawat rounds ng battle na to. So yun, nagstick siya sa ano yung writtens niya, kung ano yung style na baon niya. Yun lang talaga yung pinaka naging story ng round ng battle na to para kay Sayad. Consistent, may konting stutter lang, pero yun, Apex tayo. All 3 rounds, bibigyan ko ng 7 si Sayad dito. So, 21 para kay Sayad. Spelling na Sayad mo, double D. Aba, addict to talaga. May extra ka pang isang D. Isang D ko maintindihan kung bakit mo ginawa.
Simula pa lamang nung siya'y pinanganak, napakababa na ng tsansa niya maging alamat. Kumpiyansa mong pinagkakalat, giba lahat. May double D ka sa pangalan, wala ka namang hinaharap. Si Sayad ang kalaban, so dapat malalim ang sabihin ko. Joke lang, boring yon. Bisitahin natin yung ngipin mo. Pagdating sa tingay, ang ngipin mo, ang dami ng hugot. Sundot ka na sundot, namamagana sa kakadukot. Sa mga dentista, kinikilala yung bangungot. Yang sungki mong mala Excalibur na si King Arthur lang ang makakabunot. Hindi ito papalarin. 4-0 yung kalalabasan ng laban kasi panis yung intro song mo sa akin. Yung kanta mo, Luz Tornillo, ringtone na mga retarded. Yung dentista mo, parang manikurista na rin kasi may ingrown ka sa gilagid. Di ba tulak ka? O bakit natutulog ka lang sa gilid ng resto? Buti pa yung sungki mo nakapagpundar na ng sarili niyang pwesto. Huwag mo na itanggi. Adi ka, di ba? Di lang halata kasi yung buhok mo, Patrick Garcia. Patrick Garcia, iniwanan ko lang saglit yung topic ko kanina. Pansin ko pag nakangiti ka, mukha kang half-breed na vampira. Halimaw na daw to si Sayad. Sa battle nag-iiba, nagiging si Dracula ko lang, yung pangil nag-iisa. Pero nagsasyabu talaga to. Huwag nyo nang itanong kung gaano kadalas. Sisiw sa akin tong manok nyo kasi nagkakrak muna to bago lumabas. Panahon ng taglagas. Panahon ng taglagas. Tukhang ay lumakas. Tinututar nyo ni Batas, balakubak ni Aklas. Kadiri. Yung schedule nito ang kulit. Gigising siya ng Lunes ng umaga, magsasyabu ng malupit. Bali ang tulog niya, Lunes na ulit. Ilustrado, tarantado, dapat ilusyonado. Ilustrado pero lulong sa bato, baka misedukado para hindi lang to feeling. Ito'y matematika at agham na may halong sining, mga banat na parang hirit ng girlfriend ko. Double meaning. At flow na mas komplikado pa sa ihi ng titing bagong gising. Tatlong ilustrado sumali na isa buhay, yung plano bukong-buko. Ayaw talaga magpatalo, kapal na mukha nyo, Diyos ko po. Tangin na pag isa sa inyo hindi naging kampyon, ibig sabihin lang nun, bano yung grupo nyo. At ang masasabi ko, sa Rookie of the Year, Scorpion sa tumbong, bring that booty over here. Time. Sa round 3 ni Apex, hindi siya naging ganun ka-powerful. Kung haymakers or punchline counts, I think yung round 1 and 2 mas nag-edge doon sa round 3 niya. So para sa akin, round 3 ni Apex is hindi ko kaya mabigyan ng perfect 10 yun kasi syempre nagkaroon na tayo ng basis sa 10 points. Yung which is yung rounds 1 and 2 para sa akin perfect yun. Sobrang pulido nun, sobrang dikit-dikit yung mga haymakers doon. Then pagdating sa round 3 medyo nagkulang. No, hindi to yung round 3 na hinahanap ko kasi kumbaga round 3 na hinahanap ko is yung katulad or mas malakas dun sa round 2 na pinakita niya. Sa rounds 1 and 2 na pinakita niya. So ayun. Pero nonetheless round 3 is for Apex pa rin naman. So yun, 10-10-9 yung magiging score. So 29 points para kay Apex. 21 naman para kay Sayad. So all 3 rounds Apex pa rin naman yan. Flip top zoning, isa buhay tournament battle yun. Apex vs Sayad, magigay spam beses para sa kanila pareho. Ang boto ng Hurado, advancing sa tournament. 7-0, magigay 7-0. So, convincing naman yung 7-0 kasi ang dami talagang starter ni Sayad at para sa akin hindi siya naging ganun ka-effective against Apex. para Apex. Salamat. Yung album ko nga pala, alauna sa Spotify na. Nasa Spotify, iTunes, sa lahat ng mga online, syempre. Maraming salamat. Judges. Ako nga pala si Fruz the Greenhouse, binoto ko si Apex. Mas maganda yung mga punchlines niya at yung delivery niya, mas maganda rin. Pero props pa rin kay Sayad, Apex. Okay. All 3 rounds binigay ko kay Apex. Round 1, sobrang tumutak sa akin yung pari, bibigyan ka na L, yes. para tumutak, something like that. Maganda yung construction ng works ni Sayad, pero all 3 rounds I have to give it to Apex kasi sobrang
stage presence, and overall Tama, tama. Bigay ko yung boto ko kay Apex. All 3 rounds sa kanya yun. Kuwang-kuha niya yung crowd. Yes, yes, yes. Consistent, na technical, tapos biglang jokes na ate niya. Kaya, Tama. props pa rin kay Sayat. Tama, tama. Hindi ako kay Apex. Kasi obviously dami niyang angulo eh. Sobrang dami niyang angles na binibitawan. Schizo, uprising, dami niyang ano. So, it's coming from all angles habang yung kay Sayad. Kumbaga, like with the side, yung Apex parang mas deliver. Maganda yung delivery niya, parang upgraded na performance niya. One of his best. Kaya, 7-0 ang kalalabasan. Binoto ko si Apex all 3 rounds na dumina niya, yung estilo niya mas effective. Pero ano pa rin kay Sayat, sobrang lakas pa rin ulit. Yo, Lim From nga pala, binoto ko si Apex. Mas naging epektibo yung mga piyesa ng Yes. Apex. Kita nyo naman, round 1, 2, 3, lahat may suntok. Tapos kay Sir Sayat. Abangan nyo Apex versus Mo. So, ayun. 7-0 para sa akin, convincing naman yung naging outcome ng score. So, yun talaga yung pinaka-score na angkop dun sa battle na yun, no? Yun lang naman. Moth versus Spade na tayo. Siguro pahinga muna, pero di ko alam kung pahinga muna or tuloy na tayo. So, ano lang muna, upload, tapos pag may energy pa, tuloy, pero kapag hindi, baka mamaya na ulit. Pero tignan natin. So, kita-kits tayo dun sa Spade versus Moth, mga kumag. Peace out.